Magandang hapon mga kalakbay. Kwentong Western Union muna tayo. Nung isang araw, nasa Western Union ako, na nasa loob ng isang SM. Kasi for the past 4 months ay may nagpapadala ng regular na pera sa akin. So, buwan-buwan ito nangyayari. And all throughout nitong nakaraang 3 buwan, ang ginagawa ko lang, pumupunta ako sa Western Union, binibigay yung number, tapos nagbibigay ng ID, at dahil meron akong previous record doon sa branch na yon, yun lang talaga yung hinihingi nila. Then binibigay na nila yung pera na pinadala sa akin. Tapos ng isang araw, ganun uli na routine, nagpunta uli ako. Unfortunately, this time, sabi ni ate na nandun sa counter, offline daw sila. At ito na yung pangalawang pagkakataon na nagpunta ako at sinabi na offline. So kasi syempre, di ba, masyadong abala na pupunta ka, tapos wala namang kapupuntahan. Wala ka namang na-accomplish kasi nga offline. At saka, yun na nga, pangalawang beses na nga ito. So, sabi ko doon kay ate, meron ka bang number na pwede kong tawagan para kung sakali, para malaman ko kung online kayo or offline kayo at hindi na ako magpapagod na pumunta dito. Wala daw. Then, I find that very strange na wala kayong contact number, wala kayong contact information. So, tinanong ko uli, wala daw. Ako talaga minsan makulit. So, I insisted na mulit uli ako. And eventually, she said, i-check ko lang po sa computer. Baka online na kami. Then, nagulat ako kasi biglang nag-online. So, hindi ko maintindihan kung yung pag-offline ba niya ay, hindi ko alam. Wala akong maisip na dahilan Bakit PPKin niya ang pagsasabi ng offline versus online? Meron ba silang quota? Meron ba silang whatever? So, hanggang ngayon, hindi ko maintindihan ba't sinabi niyang offline. Obviously, online naman sila. So, hindi na ako umimik. Tumingin na lang ako dun sa kasama ko. May pinipindot-pindot siya. Hiningi yung claim number doon sa Western Union. And then, sabi niya, paki-fill up po itong customer information sheet. Now, doon sa mga nagwe-Western Union sa inyo, yung customer information sheet ay pinifill upan yun kung ikaw ay first timer na mag-claim sa kanila para may records sila. Sinabi ko, hindi po ako first timer. At sinabi ko nga na pang-4 na buwan ko na nagki-claim. So, yun, may pinindot-pindot ulit siya dun sa computer and then tinignan niya. And then pagkatapos nun, tinawag niya yung supervisor nila. Tapos nag-usap sila na medyo malayo doon sa counter. Tapos bumalik at sinabi sa akin na, "Sir, hindi po pwede ninyong ma-claim." Hindi ko bakit. Kasi daw yung sender ang ginamit ay yung nickname ko, which is June. At yung ID ko obviously ay hindi June, kundi nakalagay dun sa totoo kong pangalan. Then honestly, up to this point in time, hindi ko alam na yung sender pala ang ginagamit niya ay June. I never knew it. Kasi, yun na nga, inaabot ko lang yung ID ko, binibigay ko yung control number, binibigay naman nila yung pera. So, sabi ko, ba't ngayon lang po ito? And then, nagsalita na yung supervisor na ma-audit daw sila, blah, 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 blah. And I can totally understand that. So, kaya hindi ko na masyadong inargue pa na bakit noon pinayagan tapos ngayon hindi. So, alam ko talo talaga ako doon sa aspeto na yon. Hindi ko lang talaga magets at hindi ko alam kung na-experience nyo ito mga kalakbay. Yung magpe-pretend sila na offline. At kung hindi pa ako nangulit ay mag-online ay tsaka lang nila sasabihin na online. Tapos guess what? Di ba nanghihingi ako ng number? Tinanong ko yung supervisor. Ayun, may number nga sila.
na pwedeng tawagan at hindi ko maintindihan ba't ayaw ibigay ni ate. So, before ako umalis, ito yung sinabi ko kay ate. Sabi ko, pinahirapan mo lang ba ako? Kasi makulit ako, I insisted na asikasuhin mo ako kahit na offline kayo. Offline. Dahil makulit ako sa pag-i-insist. Obviously, hindi naman niya sasagutin ng yes or no. Pero napaisip talaga ako, mga kalakbay sa palagay nyo, mali ba yung ginawa ko? Amping permi,